Ang pagkamatay nga ni Kurama ang isa sa mga maiko-consider natin bilang pinakamalungkot na moment sa Boruto Naruto Next Generations. Dahil alam naman nating lahat na naging parte nga si Kurama ng lahat ng mga hirap at pagsubok na pinagdaanan ng ating bida na si Naruto Uzumaki. At ating matatandaan na originally nga ay itong si Kurama ay antagonist nga sa buhay ni Naruto. Pero later on ay unti-unti ngang nabago ni Naruto itong si Kurama at sa huli nga ay naging isa sa mga pinakamatalik na kaibigan itong si Naruto itong si Kurama. At dahil nga rin sa tulong ng kapangyarihan at chakra nitong si Kurama ay naging isa nga si Naruto sa mga pinakamalakas na nilalang sa buong Naruto universe. Nakasama nga natin si Kurama sa iba't ibang iconic at major battles sa buhay ni Naruto. Chunin Exams, Sasuke Retrieval Arc, Pain Arc, Fourth Great Ninja War, Kaguya Otsutsuki Arc, Naruto vs Sasuke sa Final Valley, Momoshiki Arc at Ishiki Arc na kung saan tuluyan ngang namatay si Kurama dahil sa Baryon Mode. So dahil nga sa pagkawala nitong si Kurama ay nawala nga rin yung abilidad nitong si Naruto na gamitin ng Kyuubi Chakra Mode at mga abilidad na nagagawa nga niya gamit ang chakra ni Kurama. Pero gaano nga ba kalaki yung inihina nitong si Naruto matapos mawala si Kurama? How much power did Naruto lose? At gaano nga ba kalakas si Naruto ngayong wala na sa kanya si Kurama? Well, siguradong matutuwa ka nga sa mga sasabihin ko at alam kong hindi mo to in-expect. Pakipindot nga muna ng like and subscribe para naman updated ka sa mga Naruto and Boruto update. So atin na ngang simulan. So noong nasa loob pa nga nitong si Naruto itong si Kurama, yung lakas nga ni Naruto overall ay katumbas nga ng lakas ng mga Otsutsuki na katulad ni Kinshiki. At noong ginamit nga niya ang pinakamalakas na form na Baryon Mode, na-achieve nga niya ang feat na talunin si Ishiki Otsutsuki na isang high-ranking Otsutsuki na naglakbay nga ng libu-libong taon sa buong universe at nagawa na ngang makakain ng madaming chakra fruit mula sa iba't ibang 10 tails at divine trees. Pero ngayon nga nawala na dito kay Naruto itong si Kurama. Nabanggit nga ni Amado na hindi niya nakayang o hindi na kaya nitong si Naruto na makipagsabayan sa mga kalaban na katulad nitong si Code. Na at the time nga may lakas pa lamang na slightly below Jigen. Dahil nga noon may limiter pa itong si Code at hindi pa siya awakened. At dahil nga sa pagkawala ni Kurama at sa nabanggit ni Amado na hindi niya na kayang makipagsabayan sa mga kasalukuyang Boruto villains, marami nga sa ating mga fans ang parang nakalimutan na kung gaano nga ba talaga kalakas si Naruto kahit nga sa mga oras na hindi niya ginagamit ang chakra ni Kurama. Dahil nasanay nga tayo na laging nakikita si Naruto na ginagamit ang chakra ni Kurama sa labanan. Pero in fact nga kahit wala na nga ang tulong ng kapangyarihan ng Nine-Tailed Beast, ang lakas nga ni Naruto sa kasalukuyan sobrang lakas pa rin. To the point na itong Naruto nga na wala ng Kurama kaya pa ring talunin ang 4 Kages na sila Gaara, Orochimaru, Darui at Chojuro na mga Kage level nga. Kahit siguro magsabay-sabay pa sila kaya silang talunin nitong si Naruto kahit wala siyang Kurama. Ibig sabihin nasa high Kage level at below God level pa rin ang lakas nitong si Naruto. At kaya pa nga rin nitong si Naruto na makipaglaban ng toe-to-toe sa mga planetary level na kalaban katulad nga ni Kinshiki o Otsutsuki. Bakit ko naman nasabi yan? Well, una nga dahil may 6 Paths Chakra pa nga rin itong si Naruto. Oo guys, kahit nga hindi na ganun kalaki yung 6 Paths Chakra na nasa loob ni Naruto kumpara noong 4th Great Ninja War, nabanggit nga kasi sa Naruto novel na Shikamaru Hidden na mayroon pa ngang 6 Paths Chakra itong si Naruto dito sa Boruto era. At dahil dito nga nagagamit pa rin ni Naruto ang 6 Paths Sage Mode. Marami sa inyong naniniwala na hindi na nga nagagamit ni Naruto ang 6 Paths Sage Mode dahil nga hindi na natin nakikita yung Truth Seeking Orbs. Pero nagagamit pa nga rin ni Naruto ang 6 Paths Sage Mode guys, pero hindi nga niya kayang i-replenish yung Truth Seeking Orbs dahil tanging mga Otsutsuki lamang guys yung kayang mag-replenish ng mga ito. So dahil nga dito nagagamit pa rin ni Naruto ang 6 Paths Sage Mode na matapos ngang mawala si Kurama ipinakita naman sa atin dito ni Naruto. Ito nga guys yung pinakabago niyang Sage Mode at pinakamalakas na uri ng Sage Mode ni Naruto, ang Wisdom of Sage Mode. Ito nga yung uri ng Sage Mode na kayang i-maintain ni Naruto sa mahabang panahon o oras. Ipinakita nga ito sa chapter 64 ng Boruto manga. At ating ngang tandaan guys na si Naruto nga isang Uzumaki at meron nga siyang abnormally large amount of chakra reserves na even as a 12-year-old nga nabanggit na noon ni Kakashi na itong si Naruto nga agad nang mayroong 4 na beses na mas malaking chakra reserves kaysa dito kay Kakashi. As a kid nga yun guys, ngayong matanda na nga si Naruto siguradong lumaki na yung base chakra reserves niya at pwede nating i-assume na at least 10 times na yung chakra dito ni Naruto kumpara noong bata pa siya. At during the Pain arc nga halos durugin nga nitong si Naruto si Pain gamit lang ang Toad Sage Mode na wala ngang halong chakra ni Kurama. So si Nagato nga maiko-consider natin bilang isang above Kage level opponent dahil nagawa nga niyang talunin si Jiraiya na isang Kage level at naging Hokage candidate nga rin noon matapos mamatay ang 3rd Hokage na si Sarutobi Hiruzen. Ito nga yung proof guys na kahit wala ngang chakra ni Kurama at Sage Mode lamang yung ginagamit dito ni Naruto malinaw na mas angat pa rin si Naruto sa mga Kage level na opponents. At sa laban nga ni Sasuke, Naruto, Boruto at 5 Kages against Momoshiki
Momoshiki, una nga nating nakita na nagawang makipagsabayan ni Naruto kay Momoshiki pagdating sa strength at taijutsu nang hindi ginagamit ang Kyuubi Chakra mode, na kung saan habang yung ibang Kages nga halos hindi nga tumagal dito kay Momoshiki ng kahit tig sa 10 segundo o kahit 5 lang. Knockout agad yung 4 Kages dito kay Momoshiki. Ganon kalakas itong si Naruto guys kahit hindi siya nagre-rely sa power ni Kurama. At syempre wag nga din nating kalimutan na andito pa rin kay Naruto ang fragments ng chakra ng 8 other tailed beasts bukod kay Kurama, na maaari pa rin ngang gamitin itong si Naruto sa mga techniques niya tulad nga ng tailed beast, Rasen Shuriken at Rasengan. At marami pa ngang bagong alam na techniques itong si Naruto guys na hindi nga masyadong nagawang i-showcase sa Boruto dahil nga masyadong nakarely itong si Naruto sa chakra ni Kurama sa mga labanan dito sa Boruto. Ilan nga dito guys, so sinasabi ko yung mga nabanggit ko sa nakaraang video tulad nga ng body flicker technique ni Naruto na katulad nga ng signature technique ni Shisui Uchiha na ginamit nga dito ni Naruto para hulihin si Boruto. Kaya nga rin mag-perform o gumawa nitong si Naruto ng mga jutsu gamit lamang ang isang kamay na isa nga sa mga pinaka-rare na feats sa Naruto universe. At kaya na nga rin gamitin ni Naruto ang 5 elemental natures na fire, water, wind, earth at lightning. At siguradong may mga jutsu nga si Naruto na gumagamit ng iba't ibang elemental natures na hindi pa sa atin nakikita. Sa pagkakaalam ko nga earth style pa lamang ipinapakita sa atin dito ni Naruto sa laban nila ni Boruto sa isang episode sa Boruto. At naipakita rin yata to sa laban against dito kay Momoshiki sa movie. At mukhang malabo na nga na maipakita sa atin ni Naruto yung iba pa niyang mga techniques dahil wala na nga si Naruto sa storya ng Boruto sa kasalukuyan. Dahil nakasil nga siya sa ibang dimensyon kasama ang asawa niya na si Hinata. At nakalimutan ko palang banggitin kanina guys na yung chakra pala ng ibang tailed beasts dito sa loob ni Naruto ay hindi lang pangkaraniwan. Dahil itong mga chakra nga na ito guys ay nagbigay nga kay Naruto ng abilidad na ma-access yung mga Kekkei Genkai abilities ng mga tailed beast. For example nga ang boil release Kekkei Genkai, lava release Kekkei Genkai, magnet release Kekkei Genkai at iba pa na pwede nga i-incorporate nitong si Naruto sa iba't ibang techniques niya bukod nga sa Rasen Shuriken o Rasengan. At syempre gumagamit na nga rin si Naruto ng scientific ninja tools dahil recently nga in-update nga ni Naruto yung kanyang prosthetic arm. Ito nga yung prototype arm na gawa nga ni Katasuke. Hindi nga pangkaraniwang kamay ito guys dahil itong prosthetic arm nga na ito ay may abilidad ni absorb o in-neutralize ang mga chakra ng kahit sino, mga kalaban at kahit ano pa. So parang na-acquire na nga dito ni Naruto yung Otsutsuki ability na chakra absorption dahil in the first place dito naman talaga inspired itong kamay na to sa mga Otsutsuki. Nakita rin natin ginamit ito ni Naruto against kay Boruto nung inabsorb nga nitong si Naruto yung water style technique, yung lightning style technique at yung Rasengan nitong si Boruto. So to conclude, oo, even without Kurama ay consider pa rin natin si Naruto bilang one of the best, one of the strongest shinobi to ever exist if not the strongest. Ang pinakamalakas na Kage nga na kayang makipaglaban at makipagsabayan at even talunin siguro yung mga Edo period version ni Hashirama Senju at Edo period version nitong si Madara na wala ngang Hashirama cells at walang Rinnegan. Kaya nga kahit ganon legendary pa rin si Naruto pero unfortunately nga sa kasalukuyan puro alien at god level yung mga kalaban sa Boruto kaya kahit nga ganyan kalakas si Naruto without Kurama nga mahihirapan siyang mag-survive sa kasalukuyang era. So comment down below kung ano yung thoughts nyo, babasahin ko yan din. Kita-kits tayo sa susunod.